the Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Good morning kay Manong Toots Almasan, inaabangan ito. And of course kay Kuya Al Mendoza, kasama po ang kanyang commander. And ang apong si Mayo. Ito hong inaabangan din nila. Ang ating inspirasyon na hatid ni Brad Jeff Elis Cupides live from Nasaan ka ba, Brad Jeff? Wow! Good morning, Ted. Good morning, Cha. Good morning sa ating mga taga-subaybay. Good morning. Yeah, from wherever you are. Good morning, Brad. Marami nag-aabang ngayon. So, here we go. Pastor Jeff, narito Yes, na po Brad. ang sulat. May liham tayo ngayon sa ating kapatid na ang pangalan nga ay si Jean. Basahin ko na, hindi ko na patatagalin ito. Sabi niya, Pastor Jeff, ako po ay 36 years old, mula sa Bataan at bunsong babae sa 4 na magkakapatid. Senior citizen na ako. Senior citizen na ang aking mga magulang at kami ng aking panganay na kuya ang kasama nila sa tahanan. Tuwing umaga, nanonood sila ng programang Ted Filon at DJ Chacha at nakakapakinig din bago pumasok sa opisina ng kooperatiba kung saan ako naman ay isang sekretarya. Bata pa lang ako, strikto na sa akin ang mga magulang ko. Sinesegundahan naman lagi ng mga ate at kuya ko. Bawal akong gabihin sa labas. Hindi rin ako pinapayagang sumama sa mga kaklase ko tuwing may birthday party. O kaya kapag may mga outing. Hindi naman nila ako hinahadlangang magkaroon ng boyfriend noon pero nakikipagrelasyon ako ng patago dahil natatakot ako na mas humigpit pa sila sa akin. Lagi nilang sinasabi sa akin noon para sa ikabubuti ko ang pagiging protective nila. At naniniwala naman ako doon kaya hindi ko sila sinusuway. Ang problema, Pastor, tila nasanay na sila sa pagiging istrikto sa akin at nadala na nila ang ugaling yon hanggang sa aking pagtanda. Ngayon ako po'y magka-40 na. Nakatira pa rin sa tahanan ng aking mga magulang at wala pa ring asawa. Hindi ako naging independent, Pastor. Nahirapan akong tumayo sa sarili kong mga paa dahil nasanay ako na nakadepende sa aking pamilya. Pati sa pagdedesisyon para sa mga sarili kong plano, naduduwag ako, lalo na kung hindi sila aprobado. Halimbawa, kung saan ako magtatrabaho, kung gusto ko ba magnegosyo, kung may hulugang bahay na pwede kong lipatan. Kapag ayaw nila, hindi ko nagagawin. Takot na akong sumubok. Naisip ko tuloy, pagmamahal pa bang maituturing ang naging pagpapalaki nila sa akin? Kung tumanda akong takot lumabas sa aking comfort zone, namumuo ang tampo sa aking damdamin dahil hinayaan ng aking pamilya na lumaki akong duwag at parating nakasandal sa kanila. Anong say mo, Brad? Anong pangalan ng letter sender? Jean. Okay. Yan Ate Jean. Yan po ang pagbabasa ni DJ Charo. Pwede nang pumalit kay Ma'am Charo. Medyo yan po. Smile naman kayo dyan. Masyadong talaga. seryoso. Chacharo. Chacharo. Madam Sige. Chacharo. Okay. Pero Pastor Jeff, nako, for sure, merong mga makaka-relate na ganyan, na kahit lumaki na nakatapos na ng pag-aaral, grabe pa rin ang higpit ng magulang. Tama ba yung term na pakikialam? Yun ba yun? Go ahead, Brad. Well, ganyan yung normal na nakikita natin pagka may mga counseling tayo. No? Parang may control pa rin magulang kahit may edad na. Pero hindi ganyan nangyari yung una kay May Feli. Nagpapa-shoutout lang sa senior niya mga parents. Si Mami Adelfa Pronton Wong at si Daddy Berhilio Wong. Well, Jean, una maraming salamat sa pagtitiwala mo. Malinaw yung sulat mo. Mahal na mahal mo yung pamilya mo pero napapagod ka rin sa, alam mo yun, overprotective sila. At nagdulot na nga na parang feeling mo, controlling na. Pero bago kita kausapin, Jean, magbigay lang ako ng konting advice sa mga magulang para mabawasan na yung mga ganitong kaso. Ang pagiging magulang po ay isang blessing, galing yan sa Diyos. Sabi nga niya sa unang mag-asawa si Eva at Adan, go and multiply. Pero hindi lang basta gumawa at magluwal ng bata dito sa mundo. May kaakibat po yan na malaking responsibilidad. Ito ating verse ngayon, mga Kawikaan 22:6, ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki niya, di niya ito malilimutan.
So sabi ng train the child in the way he should go. So sa mga parents po, meron po nakikinig ngayon ng mga magulang, dapat daw po involved talaga tayo sa pagpapalaki ng ating mga anak. Hindi po goal lang, may magandang edukasyon. Okay na yan. May labang ka na sa buhay. Kung mataas na edukasyon po ang daan para lumaking matino anak natin, sana matino na bansa natin. Kasi karamihan sa mga politiko natin, puro edukado, de kampanila pa karamihan dyan. Misalawa ng corrupt. Tama po ba? Kung mataas na edukasyon ang solusyon para tumino ang isang tao, sana po, napakaganda na ng bansa natin. But sabi po sa verse, ituro ang daan, yung God's ways. Palakihin na may takot at pananampalataya sa Diyos. Para po pag lumaki siya, tumanda, naging politiko, inhinyero, magnegosyo, hindi gagawa ng hindi ikakalugod ng Diyos. Anyway, balik tayo kay Jean, side comment lang yun. Jean, obvious na imbis na turuan ka magkaroon ng self-governance ng parents mo, tinuruan ka maging total dependence sa kanila. Okay? Baka sa edad mo na yan, sinasabihan ka pa ano susuot mo kapag magsisimba paglinggo. Pero hindi pa huli ang lahat. Indulge me lang, Tedcha. Ito lang po, very short lang. Una, sanayin mo na ngayon yung financial independence. 36 ka naman na. Start ka mag-small, mag-save, magkaroon ka ng sariling bank account kung wala pa, no? And then makita lang nila na ikaw, slowly, you're being financially independent. Mag-practice ka ng small decisions na ikaw na nagde-decide. Okay? Mag-set ka rin ng boundaries with love. Okay? Huwag kang maging disrespectful, pero huwag mo rin naman silang hayaan na magkaroon ng full control sa lahat ng anggulo ng buhay mo. Pag nagtanong sila sa trabaho mo, okay naman po, ako bahala, nay, tay, everything is under control. Kapag ayaw nila yung plano mo, sabihin mo, maganda po yung opinion nyo, mga magulang ko, pero kailangan ko po subukan at lumabas dito sa comfort zone ko. Address mo rin yung guilt, Jean, nakikita mo na hindi na healthy nangyayari, so huwag kang magtampo, mag-express ka lang sa magulang mo na nararamdaman mo. Sabihin niyo po, 36 na ako, nay at tay, baka naman magkaroon na ako ng sarili kong desisyon at opinion at tumayo sa sarili kong mga paa. Mag-build ka rin ng support system. I don't know, kung may church ka, kung may mga kasamahan ka sa opisina, okay, hindi ka nag-iisa. Kailangan mo na suporta. And then, lastly, simulan mo na yung exit strategy mo, Jean. Kailangan mo ng sariling space. Maghanap ka ng affordable na housing loan or maliit na condo kung saan ka man nakatira. Bigyan mo ng timeline, 2 to 3 years na, tay, aalis na ako dito dahil may inulugan akong bahay. So, Jean, ang pagtulog sa sarili mo ngayon ay hindi, ibig sabihin, aawain mo yung pamilya mo. Ito'y paghahanda mo dahil one day mawawala na rin mga magulang mo at yun ang realidad at sana'y matuto kang tumayo sa sarili mong paa. Again, payo ko sa mga magulang na para hindi lumaking malajin yung inyong mga anak na parang may edad na, hindi alam ang pwesto sa mundo. Mga kawikaan, 22:6, ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki, di niya ito malilimutan. Ito'y manalangin. Panginoon, salamat kay Jean sa kanyang very heartfelt message sa amin. No, Panginoon, nakapagdulot kami ng magandang payo, hindi lang kay Jean, bagkus sa mga magulang na nakikinig, na ang mga anak namin ay isang responsibilidad to raise them, to govern themselves, and to trust you instead of trusting us na kami mga magulang nila. So salamat po sa inyong patnubay, salamat sa inyong pagmamahal kay Jean at 10 ng mga magulang na nakikinig ngayon sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Panginoon, salamat po muli sa napakagandang aral na amin napakinggan mula kay Brad Jeff. We pray para po sa kanyang ginagawang pagmimisyon araw-araw. Always keep him safe and protected, maging ang kanyang mga mahal sa buhay. In Jesus' name, we pray. Amen. 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 Alright, Brad, salamat muli na marami. Thank you so much. Napakagandang payo. Samahan pa po ng karagdagang, simple lang din yung pagbibigay ng responsibility. Yan, sa inyo pong mga anak. Yan, bigyan ng kaukulang ito, your responsibility. Ganyan, Okay. correct. Okay, Brad, so, dumating na ba yung housekeeping? Hindi pa. Mag-breakfast muna tayo. Oh. Ted, tama ba? Birthday ni Kay ngayon, yung anak mo, tama? Yes, Happy birthday niya ngayon. Yeah. Ika-25th birthday niya today. Oo, wow. Kasi Ate Chacha ang tawag sa'yo noon, di ba? Oo, grabe naman. Happy 25th birthday, Sana Kay! Happy birthday, Kay. Lumabas sa Viber ko eh. So, maraming Okay. salamat. Thank you. Salamat na marami. Okay, Brad?
Maraming salamat, Brad Ted. Maulan na umaga dito sa lugar ko. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you, serving the people, Brad Jeff Eliscopides.